Mga ayaw marinig ng lalaki sa babae, bawat isa ay may ilang mga katangian na di gusto ng iba. Hindi natin may tatago ang katotohanan, na ang mga babae ay mas komplikado kaysa mga lalaki. Kaya para sa inyo ito, beautiful ladies, alamin ang ilang mga bagay na maaaring ginagawa ninyo na ayaw ng mga lalaki. Una, pagkukwento sa kaibigan tungkol sa nangyayari sa inyong relasyon. Alam nating lahat ang mga babae ay palasalita sa kung anong nararamdaman niya higit kaysa lalaki. Sa madaling salita, ang mga babae ay madalas nagkukwento sa iba. Okay lang humingi ka ng payo o maglabas ng saloobin kung nakakaramdam ng pagkabigo, ngunit ang lalaki ay namumuhi kapag ibinabahagi ang kaliit-liitang detalye ng inyong relasyon sa lahat ng kaibigan. Karamihan sa mga lalaki ay pinahahalagahan ang kanilang privacy, kaya subukang panatilihin ang mga away o issue sa pagitan ninyong dalawa. Ikalawa, pinag-uusapan ang mga lumang bagay sa tuwing mag-aaway kayo. We all hold grudges, and it comes out involuntarily, lalo na kapag nasaktan talaga tayo. Okay lang matuto mula sa nakaraang pagkakamali, ngunit kapag napag-usapan nyo na ito, at napatawad mo na, hindi na dapat dalhin ito sa bawat oras na mag-aaway kayo. Maliban lang kung paulit-ulit niya itong ginagawa at talagang lubhang nakakaabala sa iyo. Ikatlo, hindi pagbibigay sa kanya ng personal na espasyo. Huwag masyadong clingy. Ayaw ng mga lalaki na sobra silang kinokontrol sa kanilang mga buhay at ginagamit maging ang lahat ng kanilang libreng oras. Gusto ng mga lalaking sila ang kumokontrol sa kanilang desisyon, kaya kailangang bigyan sila ng espasyo para gawin ang iba pang bagay na gusto nila. Hayaang sila ang maglalaan ng oras para sa inyo. Ikaapat, masyadong dramatic iniisip ng mga lalaki. Ang mga babae ay cute kapag kumikilos bilang bata sa isang masayang paraan. Gusto rin nila ang pakiramdam na umaasa ka sa kanila para sa suporta, pero hindi kung kalabisan na. Ang pagkilos na parang sanggol para makakuha ng atensyon ay isang malaking turn-off sa lalaki. Kinasusuklaman niya kapag nagsisimula ka ng magreklamo, mag-iiyak, at hindi umaamin kapag nagkakamali ka. Ikalima, nagpapalaki ng usapin, binabanggit ang tungkol sa mga ex. Ayaw ng mga lalaki na pag-uusapan ang tungkol sa mga ex, lalo na kung ginagawa mo itong palagi o naglalabas ka ng mga detalye. Okay lang na magkaroon ng usapan tungkol sa ex, pero hindi mo dapat pag-isipan o banggitin sila ng sobra dahil malaking turn-off ito para sa maraming kalalakihan. Ika-anim, hindi pagbibigay sa kanila ng sapat na atensyon. Ang mga lalaki minsan ay nangangailangan din ng atensyon, kaya kung palagi kang nasa labas kasama ang iyong mga kaibigan, hindi sila inaalagaan o ang kanilang pangangailangan, at hindi ipinaparamdam sa kanila na sila ay kailangan, ay tiyak na magdadalawang isip sila sa inyong relasyon. Hindi nga magkakapareho ang lahat, pero kapag laging binabanggit ng iba ang hindi mo gusto, tiyak magagalit ka rin. Ikapito, ginagamit mo ang iyong ex bilang halimbawa. Mangyaring iwasan ito. Ito ang pinakamasamang bagay na gagawin sa isang lalaki. Kailangang laging siyang maging perpekto sa iyo at inihahambing mo ang kanyang pagkatao, pues, kinasusuklaman niya ang iyong ex, kahit na hindi niya ito nakikilala. Ang paggamit sa iyong ex bilang isang halimbawa ay nangangahulugan na naniniwala ka na mas magaling iyon kaysa sa kanya, at hindi mo magawang kalimutan siya. Ikawalo, inuubos mo ang kalahating araw sa harap ng salamin. Ang lahat ng mga lalaki ay gustong magkaroon ng isang magandang babae sa kanilang tabi, hanggang makahanap sila ng oras para magkasama kayo. Subalit ang isang relasyon ay hindi lang nakabatay sa kagandahan, nagdaragdag ito ng puntos, pero, hindi ito ang pangunahing sangkap. Ang paggugol ng masyadong maraming oras sa harap ng salamin ay maraming extension din. Ika-9, sobra kang selosa. Ang pagseselos ay kayang magpasiklab ng init sa isang malusog na relasyon, na nagsisimula ng mag-apoy, at ang labis na pagseselos, ay may eksaktong kabaligtaran na resulta. Malusog ang inyong relasyon, nang isang araw ay hilingin niya sa iyo na gusto niyang makipag-hangout sa kanyang mga kaibigan, o, isang araw, nahuli mo siyang nakatitig sa ibang babae. Parehong natural lang ito, tulad ng nabanggit, ang mga lalaki ay nangangailangan ng espasyo. Kung mahal mo siya, bigyan mo siya ng space, at huwag mong bigyan ng masamang kahulugan ang kahilingan niya, at kung mapasulyap man siya sa ibang babae. Ika-10, sobra kang makwento. Ang unstoppable talking ay isa ring seryosong problema para sa kalalakihan. Ang chismis ay wala sa interes ng mga lalaki. Sa totoo lang, boring talaga sa kanila ang pakikipagsatsatan, lalo na tungkol sa buhay ng iba. Ang komunikasyon ay kailangan para sa isang mabuti at malusog na relasyon, ngunit pumili ng mga paksa na pareho ninyong magugustuhan. Sa kasong ito, mas marami siyang maibabahagi kaysa sa iyo. Ika-11, sobra kang magastos sa una ninyong date. Maaaring siya ay nagpakitang tao, gumastos ng husto. Syempre, para ma-impress ka, makikita sa iyong walang control na paggastos ang iyong personalidad, at sa layunin mo sa inyong relasyon. Dito ipagpapalagay ng lalaki na ang pagiging maluho mo ay masamang palatandaan sa kanya,
hindi nila kailangan ng gold digger para sa ina ng kanilang mga anak. Maaaring mahilig ka sa mga mamahaling damit, pabango, sasakyan o kung ano paman, ngunit hindi ang gayong uri ng babae ang pangarap ng lalaki para sa kanyang magiging pamilya. Ika-12, slow ka, hindi mo maintindihan ang kanyang jokes. It's all about sense of humor. Madalas iniisip ng mga babae na ang isang biro ng kanyang lalaki ay may mas malalim na kahulugan at hindi nila naiintindihang iyon ay joke lang. Sinusubukan mong hanapin kung ano ang nakatago sa likod at kung ano ang gusto nitong sabihin. Ang resulta ay hindi kang umingiti kundi sa maraming pagkakataon ay nagagalit ka. Sense of humor, maniwala ka. Kung ang isang lalaki ay may intensyon na sabihin ng isang bagay na masama sa kanyang karelasyon, hindi niya ito gagawin ng may biro. Pipili siya ng iba sa 1,000,000 paraan upang gawin ito. Sa pangkalahatan, ang mag-asawang may magkaibang sense of humor ay nahaharap sa mga seryosong problema sa relasyon. Ika-13, salitang, kailangan nating mag-usap. Ito ang mga salitang kinamumuhi ang marinig ng mga lalaki. Kapag sinabi mong, kailangan nating mag-usap, iisipin ng lalaki na may nagawa siyang mali at ngayon ay inaakusahan mo siya. Kaya ang isa sa pinakasimpleng paraan para mapag-usapan ang mga bagay ay upuan ang issue at pag-usapan itong mabuti. Mahalaga na huwag palakihin ang isang usapin. Ika-14, madalas mong itanong kung mukha ka bang mataba. Ayaw ng mga lalaking pinag-uusapan ang tungkol sa inyong weighty issues. Minahal ka ng lalaki sa kung ano ka, marami pa nga sa kanila. Mas gusto ng malulusog, para raw mapunan ang kanilang meaty, desirous. Bagaman, kapag sumagot siya ng, oo, sa iyong tanong, positibo itong tanggapin at simulang mag-workout sa gym sa halip na umupo na lamang at kulungin ang alalahanin tungkol dito. Ika-15, salitang, tumigil sa pag-inom. Kung mahal niya ang kanyang beer at pakete ng mga sigarilyo, hayaan mo na, alam mo na ito sa una pa lang. Ang tamang paraan para harapin ito, ay ipunto ang magiging panganib sa kanyang kalusugan kung isa siyang manginginom, at sinusunog ang kanyang lungs sa paninigarilyo. Ang susi sa kaligayahan ay moderate lang.